At kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 DXIS Radio Komunidad. Ito po ang programang Family Matters at ako po ang iyong kasama, Kuya Jerry. Ang DXIS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial, and donor-based radio station. Dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Kaya naman, kayo po'y inaanyayahan namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Scan ang QR code ng ating GCash or bank account para sa inyong donation. Please send us a message para ma-acknowledge po namin ang inyong donation. Maraming salamat sa inyong partnership and God bless. At ngayong umaga po mga kapatid, tayo po'y dadakon na sa ating topic. Mga ka-Family Matters, mga ka-Monday, muli magandang umaga. Sa mga kapatid na nakikinig saan man ng dako dito sa Zamboanga City. At sa lahat na nakikinig through social media. Ayan po. So mga kapatid, ngayong umaga pag-uusapan natin ang katotohanan, isang sensitibo pero napakahalagang paksa. Ang ating pag-uusapan, hindi ito usapang paghusga. Ito ay ang usapang pagmulat, pag-asa at pagbabago. Alam nyo mga ka-Monday, pagka-Lunes, ang laging usapan ay trabaho, kayod at diskarte. Pero ngayong oras na ito, ibahin natin ang usapan. We're going to talk about the things we usually hide under our hoodies and behind our tough smiles. We're talking about the battles that happen when the lights are off and you're all alone. Ang topic natin ngayon mga kapatid na ating pag-usapan, ito yung escaping addictions with God's help. Let's be real po mga kapatid, bilang lalaki, ang mindset natin madalas ay kaya ko to. Lalaki ako eh. Pero aminin natin, marami sa atin ang nakakulong sa isang cycle na hindi natin matatakasan. Maaari niyan ay ang alak, sugal, pride, paninigarilyo at iba pa. Yung mga bagay na tinitingnan natin sa screen na alam nating sumisira sa ating pagkatao at relasyon. Akala mo nung una, kontrol mo. Pero ang totoo, ikaw na ang kontrolado. At ang pinakamahirap na part, yung pakiramdam na wala ka ng takas. Nahuli na ang lahat para sa'yo. But there's the game changer mga kapatid. Today's Hashtag Monday is not about condemnation. Hindi tayo nandito para mang-judge. Nandito tayo dahil may good news. Kaya naman, if you feel like you're in a pit that's too deep, I want to remind you, God's hand is longer than the depth of your fall. Ang paglaya sa addiction ay hindi lang usapin ng willpower o tapang. It's about surrender. Sabi nga sa Biblia, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. True manliness is not about pretending you're okay. True manliness is having the courage to say, Lord, hindi ko na kaya mag-isa. Tulungan mo ako. Dahil kapag ang Diyos na ang kumilos, walang kadena na hindi napuputol. Kaya sa loob ng susunod na oras, pag-uusapan natin paano nga ba magsisimulang muli. Paano tayo lalaban ng may kasamang Diyos. Kung ikaw ay pagod na sa paulit-ulit na pagkakamali, stay tuned, huwag kang bibitaw. Ito ang Hashtag Monday, usapang lalaki, usapang may kwenta at usapang may pag-asa. Don't go anywhere mga kapatid dahil sa session na ito, lalaya tayo sa tulong ng Panginoon.
Kaya naman sa lahat ng mga lalaking nakikinig ngayon, inaanyahan ko po kayong sumali. Sali po kayo sa ating kwentuhan. Mag-text lang sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410 o mag-comment sa ating Facebook page. I-click nyo lang ang 1116 DXIS Your Community Radio. At ang una nating pag-usapan mga kapatid, number 1, ito yung vices often starts as a refuge from stress. Sa ibang salita mga kapatid, ito ang tinatawag nating the trap of temporary relief. Napaka-importante na maipaliwanag natin ito sa ating mga hashtag Monday dahil dito nagsisimula ang lahat. Hindi naman kasi tayo gumigising isang araw na gusto lang nating masira ang buhay natin. Madalas, naghahanap lang tayo ng paraan para makahinga. Una, tandaan po natin mga kapatid, may false comfort o peking pahinga. Ang stress ay parang ingay o bigat sa loob ng ulo ng isang lalaki. Pressure sa trabaho, bills na bayaran, o problema sa pamilya. Kapag hindi na kaya ng mental capacity natin, naghahanap tayo ng escape o tatakasan. Kaya naman sa realidad ng buhay, ang alak, sugal o illegal substances ay nagsisilbing anesthesia. So ano ba yung anesthesia? Ito ay panandalian na hindi ka nasasaktan, parang namamanhid ang buong mong katawan. Kaya mga kapatid, pinapatulong nila ang sakit o stress mo ng panandalian. Pero hindi nila tinatanggal ang pinanggagalingan ng problema. Kaya naman kapag pagod ang isang lalaki, ang default mindset ay I deserve a break. Pero imbes na healthy rest, sa bisyo tayo kumakapit. Dahil ito ang pinakamabilis na high o relaxant. Kaya naman may peligro po yan, the danger. Sa tuwing na-stress ka at bisyo ang sagot mo, tinuturuan mo ang utak mo na stress equals bisyo. Hanggang sa hindi mo na kayang i-handle ang kahit anong stress nang wala ang refuge na ito. Pangatlo mga kapatid, may tinatawag tayong the spiritual perspective, the wrong hiding place. Sa Biblia, ang tawag sa refuge ay kuta o kanlungan. Ang tanong, saan ka nagtatago? Kaya naman kapag bisyo ang ginawa nating refuge, parang gumawa tayo ng bahay na yari sa karton habang bumabagyo. Akala mo protektado ka, pero mas lalo ka lang malulunod. Kaya naman ang sabi sa Book of Psalms chapter 46 verse 1, God is a refuge and strength, and ever-present help in trouble. Ang tunay na pahinga po mga kapatid ay hindi nanggagaling sa bote o sa screen, kundi sa presensya ng ating Diyos. Kaya mga ka-hashtag Monday, mga kalalakihan dyan na nakikinig ngayon, pag-uusapan natin yung unang point. Itong vices often starts as a refuge from stress. Aminin natin, ang hirap maging lalaki. Ang daming inaasahan sa iyo o sa atin. Minsan, pag uwi mo, ang bigat-bigat ng dibdib mo. Kaya anong ginagawa natin? Isang shot lang, pampatulog. Isang laro lang para makalimot. Isang browse lang sa bawal na site para ma-relax. Akala natin safe haven yon. Akala natin pahinga yon. Pero mga hashtag Monday, yung akala mong refuge o tatakasan, yun pala ang magiging kulungan mo. Imbes na mawala ang stress, nadagdagan pa ng guilt, gastos at sirang relasyon. Today, we're inviting you to switch your refuge. Imbes na bisyo ka magtago, subukan mong tumakbo sa Panginoon. He is the only refuge that gives peace without the hangover and without the guilt. So mao gyud no, mali jud ang mindset sa usa ka lalaki
kung ang imuhang refuge padulong na didto sa mga butang nga mao hinuoy mahimo nimo or makapalayo nimo uban sa imuhang relasyon diha sa Ginoo o sa imong pamilya. Mao na nga si God lang jud ang ating tanging refuge po mga kapatid. At yon ang ating una na ating napag-usapan o natalakay. Ang pangalawa naman nating pag-usapan ngayong umaga, ito yung what comforts you today can capture you tomorrow. O ito ang tinatawag nating the hook of gradual capture. Napakadelikado nito dahil hindi mo namamalayan na yung dating mong comfort ay naging chain na pala. Kaya naman mga kapatid, una nating pag-usapan dito, the deception of control. Yung akala mo control mo. Noon, ang bisyo mo ay option lang. Ginagawa mo lang kapag gusto mo o kapag stress ka lang, no? Akala mo dahil ikaw ang nagsimula, kaya mo ring itigil anytime. Pero sa katotohanan o sa realidad mga kapatid, ang addiction ay hindi dumarating ng nakamaskara na parang monster. Dumarating ito bilang isang kaibigan na nagbibigay ng comfort. Pero ang comfort na ito ay may hidden interest. Unti-unti nitong kinukuha ang authority mo sa sarili mong desisyon. Ayan po. At ang pangalawa naman, from want to need. Kumbaga, transition to slavery. Ito ang turning point. Today, I use this to relax. Parang comfort mo na. Pero tomorrow, I can't relax without this. Ayan, parang nakukulong ka na talaga kapatid. So kapag hindi mo na kayang itawid ang isang araw, isang stress o isang problema nang hindi kumakapit sa comfort na yan. Mga #Monday, captured ka na. Ang dati mong takbuhan, siya na ang nagpapatakbo sa buhay mo. Ayun po ang ating pangalawa, from want to need. At ang pangatlo naman, the spiritually warning. May warning po sa ating spiritual na side. The enemy's strategy. Ito ang kanyang strategy, tandaan natin. Hindi tayo agad ginagapos ng kaaway ng mahigpit na kadena. Sinimulan niya ito sa maliit na sinulid or maliliit na sinulid. Mga maliliit na komportableng kasalanan. Kaya naman mga kapatid, ang isang sinulid madaling patusin. Pero kapag ang sinulid ay naging 1,000 at naging lubid na, hindi mo na kayang kalasin mag-isa. Sabi nga sa Proverbs chapter 5 verse 22, the evil deeds of the wicked ensnared them. The cords of their sin hold them fast. Kaya naman #Monday, pakinggan nyo itong mabuti. What comforts you today can capture you tomorrow. Marami sa atin nagsimula sa chill-chill lang, pangtanggal lang ng pagod, mga kamanday, pampalipas oras lang, masarap sa pakiramdam komportable. Pero alam nyo ba, ang addiction ay parang komportableng kama. Napakasarap humiga, pero napakahirap bumangon. One day, magigising ka na lang na yung comfort na yon hindi ka na hinahayaang umalis. Captured ka na. Yung dating pampatulog mo, siya na ang dahilan kung bakit hindi ka makatulog dahil sa guilt. Mga kamanday, huwag mong hayaang ang paghinga mo ngayon ay maging bilangguan mo bukas. If you feel the cords tightening, it's time to call for help. God can break the cords that you can't even see yet. Ayan po mga kapatid. So, kung atin pong tingnan yung summary of the flow so far, ang una, nagsimula ka kasi stress ka. Yun ang the escape. Pangalawa, nakulong ka kasi nasanay ka na doon. At yun ang the trap. At punta naman tayo sa ating pangatlo na ating tatalakayin. Ano ba tong number 3? Ang number 3, addiction have deep emotional and spiritual roots. Ito ang tinatawag nating
the root cause analysis. Napaka-importante nito dahil madalas ang tingin natin sa addiction ay bad habit lang. Pero ang totoo, ito ay sintomas lang ng mas malalim na problema. Parang damo, kahit gupitin mo ang dahon, tutubo at tutubo yan hanggat hindi mo nabubunot ang ugat. Kaya naman mga kapatid, addictions have deep emotional and spiritual roots. Unang-una, bantayan natin yung the void, ang bakanteng puwang. Sa likod ng bawat boteng iniinom, bawat taya ng sugal, o bawat bawal na pinapanood, mayroong emotional hunger. The emotional root, maraming lalaki ang may hidden wounds, maaring rejection mula sa ama, lungkot, insecurity, o pakiramdam na hindi sila sapat, o ito yung low self-esteem. Ang addiction, mga kapatid, ang ginagamit nilang pantapal o filler sa butas na nasa puso nila. Pero sa realidad, mga kapatid, you are not just addicted to the substance. You are addicted to the numbness or the feeling of being okay that it gives you. Pero sa kabila namang aspeto po, mga kapatid, may tinatawag din tayong the spiritual hunger, ang uhaw ng kaluluwa. Man is a spiritual being. Meron tayong part ng ating pagkatao na Diyos lang ang nakakapuno. Kaya naman, mga kapatid, ang addiction ay isang maling paraan ng paghanap sa Diyos. Naghahanap tayo ng infinite satisfaction sa mga infinite things, mga bagay na nauubos at kumukupas. Kaya naman, ang punto dito, hanggat hindi nakukorek ang spirit mo sa spirit ng Panginoon, laging may uhaw diyan na susubukan mong pawiin gamit ang maling paraan. Yun po. So pangatlo naman, digging deeper, paghukay sa ugat. Sabi sa Proverbs chapter 20 verse 5, ang mga hangarin ng tao ay parang malalim na tubig. Ngunit ang taong may unawa ang makakakuha nito. Kaya naman, para makalaya, kailangang tanungin ng isang lalaki ang sarili niya. Ano ba talaga ang tinatakasan mo? Ano ba talaga ang hinaharap mo na hindi mo mahanap sa pamilya o sa Diyos? Kapag nahanap mo ang ugat, doon pa lang pwedeng magsimula ang tunay na healing. Ayan po. So mga kamanday, ito ang katotohanan. Ang addiction ay hindi lang basta bisyo. Addictions have deep emotional and spiritual roots. Hindi ka lang basta lasenggo o sugarol. Maaring may malalim na lungkot diyan na hindi mo masabi sa asawa mo. Maaring may sugat sa puso mo mula nung bata ka pa na sinusubukan mong gamutin gamit ang maling gamot. Sabi nga, you cannot heal what you do not reveal. Kung puro labas lang ang inaayos natin, yung behavior lang, babalik at babalik ka sa putikan. Pero kung hahayaan mong hukayin ng Panginoon ang ugat, yung emotional pain mo, yung spiritual emptiness mo, doon mangyayari ang milagro. God doesn't just want to clean your hands, He wants to heal your heart. Dahil kapag maayos ang ugat, magiging maayos ang bunga ng buhay mo. Ayun po, napakaganda po mga kapatid. So tandaan po natin, ang una, refuge from stress. Dito nagsimula ang the escape. Pangalawa, dito ka nakulong. Ito yung the trap. Ito naman yung pangatlo, dito ang tunay na gamot mga kapatid, the deep healing. So yun ang ating napakagandang napag-usapan sa pangatlo. At ano naman itong pang-apat na naman, no? Ang pang-apat, ito yung God's call men to let go, not just try harder. Kumaga mga kapatid, ito ang game changer sa ating diskusyon. Mga kamanday, sa mundo ng sports at gym, ang turo sa atin ay try harder o no pain, no gain.
Pero pagdating sa paglaya sa addiction, madalas ang pagpupursige ng sarili lang natin ang dahilan kung bakit tayo lalong nabibigo. So, sa pang-apat natin mga kapatid, itong God's callment to let go, not just try harder, makikita natin dito ang limitasyon ng sariling kayod. Maraming lalaki ang sinusubukang tumigil sa bisyo sa pamamagitan ng pagpipigil ng hininga o yung tinatawag na white knuckling. Pinipilit mong maging matigas, pinipilit mong pigilin ang sarili mo gamit ang pure willpower. Pero ang problema kasi mga kapatid, ang willpower ay parang baterya ng cellphone. Nalolobat yan. Kapag pagod ka na, stress o gutom, diyan ka bibigay. Kapag trying harder lang ang strategy mo, ang focus ay nasa sarili mo, hindi sa Diyos. Kaya naman mga kapatid, ang letting go ay hindi pagsuko dahil tamad ka. Ito ay pagsuko dahil alam mong may mas malakas sa iyo. So isipin mo ha, ang isang taong nalulunod, kapag pilit siyang pumapalag at nagtatry harder, lumalangoy gamit ang sariling lakas. Lalo siyang lulubog at napapagod. Pero kapag nag-let go siya at nagpa-float, hinahayaan niyang ang tubig o ang rescuer ang magdala sa kanya. Kaya naman sa spiritual point po dito, God is the rescuer. Letting go means saying, Lord, hindi ko napipiliting aayusin ang sarili ko. Ibibigay ko na sa iyo ang control. So, di ba napakaganda po mga kapatid yung ating pong makikita dito. Kung sa atin lang, hindi natin kaya talaga. Pero kung ating ibibigay sa Panginoon ang lahat ng ating mga kahinaan, si Lord na ang magte-take over dyan. Kaya naman, sa pangatlo naman, grace over grit o kumbaga grasya hindi lang giting. Sabi sa Zechariah chapter 4 verse 6, hindi sa pamamagitan ng lakas o kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu, sabi ng Panginoon. Kaya naman ang katotohanan dito, ang addiction ay hindi natatalo ng mas matinding disiplina lang, kundi ang mas matinding grasya. Kapag binitawan mo o let go ang pride mo, so binitawan mo ng pride mo, na kaya ko to, doon papasok ang supernatural power ng Diyos na mas malakas pa sa kahit anong cravings. Kaya naman mga kamande, heto ang huling hirit natin. God calls us to let go, not just try harder. Gaano mo na ba katagal sinusubukang itigil yan? Ilang New Year's resolution na ba ang dumaan? O ilang beses mo na bang sinabing, last na to, huling-huli na talaga? Kapatid, kung try harder lang ang sagot, sana matagal ka ng laya. The reason you're still stuck is because you're still relying on your own strength. God is not asking you to flex your muscles today. He is asking you to open your hands. Let go of the control. Sabihin mo, Lord, pagod na ako, magkunwari sa kaya ko. Suko na ako, ikaw na po ang bahala sa akin. Doon sa punto na binibitawan mo ang sarili mo, doon ka sasaluhin ng Diyos. Real victory comes when we stop trying and start trusting. Ayun po ang ating pang-apat mga kapatid ha. Pang-apat, ang tunay na sekreto ng paglaya. Let go, don't just try harder po. So yun ang ating pang-apat. How about yung panglima naman mga kapatid? Ang panglima mga kapatid, ito yung true freedom is found in running with God, not just running from pain. Mga kapatid, meron po tayong makikita dito. Ito yung negative motivation versus positive destination. Kadalasan, ang mga lalaki ay tumitigil sa bisyo dahil ayaw mo na lang masaktan o ayaw na nilang mag-away sila ng asawa nila. Ito ay running from pain.
Ang problema dito kapatid, kapag nawala na ang sakit o kapag naging okay na uli ang sitwasyon, madalas bumabalik tayo sa dating gawi kasi wala na tayong dahilan para umiwas. Pero ang solusyon dito mga kapatid, ito yung true freedom happens when you are running with God. Hindi ka lang tumatakbo palayo sa dilim. Tumatakbo ka patungo sa liwanag. Ang goal mo ay hindi lang maging clean, kundi ang makilala ang Diyos. Ang pangalawa naman dito sa ating panglima mga kapatid, ito yung tinatawag na replacement, not just removal. Palitan, hindi lang alisin. Ang puso ng tao ay parang isang kwarto. Kung papalayasin mo ang addiction pero iiwan mo namang bakante ang kwarto, babalik at babalik ang dati mong habit para punuin ang scape na yon. So, ang strategy dito mga kapatid, you need to replace the high of addiction with the joy of the Lord. Kapag kasama mo ang Diyos sa pagtakbo, napupuno ang buhay mo ng bagong purpose, bagong ligaya at bagong lakas na hindi kayang ibigay ng kahit anong bisyo. Kaya naman mga kapatid, makikita din natin dito ang companion in the race. Balikan natin ang Hebrews chapter 12 verse 1 hanggang 2. Sabi doon, let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus. So ang the point dito, hindi ka lang tumatakbo sa isang track field na mag-isa. Kasabay mo ang Panginoon. Siya ang nagbibigay ng tubig kapag uhaw ka na. Siya ang bumubuhat sa iyo kapag nadapa ka. At siya ang nagpapalakas ng loob mo hanggang sa finish line. Kaya naman ka-hashtag Monday, ngayong umaga na to, ito ang huling punto na gusto kong iwan sa inyo. True freedom is found in running with God, not just running from pain. Marami sa atin kaya lang gustong tumigil kasi baon na sa utang o iniwan na ng asawa o may sakit na. Tumatakbo tayo palayo sa sakit. Pero mga kamanday, kapag naging okay na ang lahat, baka bumalik ka lang uli sa dati. Ang tunay na kalayaan ay hindi lang yung wala ka ng bisyo, kundi yung may bago ka ng buhay kasama ang Panginoon. Don't just run away from the battle or the gambling or the screen. Run towards Jesus. Doon mo mararanasan na hindi mo na kailangan ng high ng mundo dahil yung peace ni God sapat na. Freedom is not just the absence of addiction. It is the presence of God in your life. Huwag ka lang tumakbo palayo sa problema. Tumakbo ka kasama ang iyong manunubos. At yon ang ating panglima na ating natatalakay or natalakay ngayong umaga. So, ibalikan lang po natin. Una, refuge from stress. Huwag gawing tatakasan ang bisyo. Pangalawa, comfort to capture. Huwag magpaloko sa chill-chill lang. Pangatlo naman, yung deep roots, no? Hayaang gamutin ni Lord ang sugat ng puso mo. Pangapat, let go. Don't try harder. Isuko muna ang control sa Kanya. Walang iba kundi sa ating Panginoon. Pangalima naman, running with God. Dito matatagpuan ang tunay na laya po mga kapatid. So tandaan po natin mga ka-hashtag Monday, ang buhay ng lalaki ay hindi perpekto, totoo yan. Pero kung tayo'y magpapasakop sa Diyos at maglingkod kasama ang pamilya, kapatid, ang Diyos ay kikilos sa ating buhay at pamilya. Lagi po nating tandaan, ang bisyo ay may kapangyarihan, pero ang Diyos ay may kalayaan. Ayun po. So ngayong umaga po mga kapatid, mga ka-Monday, napaganda ng ating napag-usapan ngayon, ang escaping addictions with God's help. Pero sa sandaling ito, gusto naming marinig ang inyong mga kwento. Mga ka-Monday, may mga tanong po ako sa inyo.
at pwede nyo pong sagutan. Ang unang tanong po, ano ang comfort mo kapag stress ka? Ito ba yung pagkain, alak, social media, trabaho, o ano pa? Pangalawa naman, may comfort ba sa buhay mo na ramdam mong nagiging stress na? Ayun po. At ang pangatlo, ano ang isang bigat na gusto mong ihulog o isuko kay Lord ngayong araw na ito? Ayun po. Pwede nyo po yung i-share sa amin ang inyong mga sagot sa pamamagitan ng text o message sa ating Family Matters #Monday edition. Dito lang sa 1116 DXAS, your community radio. So mga ka-Monday, alam ko ang tanong sa isip nyo ngayon. At ito yung, okay kuya, nakuha ko na ang points. Pero paano ko ba sisimulan to bukas? Pagising ko. So heto ang iyong 3 step, no, sa pag-apply para sa linggong ito. Number 1 mga kapatid, no, ito yung honesty R. Maging tapat sa sarili at sa Diyos. So bago matulog, mamaya humanap ka ng tahimik na lugar, walang ibang tao, ikaw at ang Diyos lang, aminin mo ang totoo. Sabihin mo, Lord, itong addiction na ito, hindi ko na po kaya. Talo na ako. Kailangan ko po ng tulong mo. Kaya mga kapatid, huwag ka nang mag-pretend. Ang pag-amin ang unang hakbang para sa paglaya. God cannot heal a version of you that you're pretending to be. Pangalawa naman, clear the path. Tanggalin ang mga weights. Naalala nyo ang Hebrews 12:1? Hubarin ang mga balakid. So ngayong umaga o bukas, burahin mo na ang mga apps o website na nag-udyok sa'yo. Itapon mo na yung bote o yung gamit na konektado sa bisyo mo. Mga kapatid, iwasan ang mga tropa o lugar na alam mong doon ka nadadapa. Kaya naman, if you don't want to get burned, stay away from the fire. Huwag mong subukan ang sarili mong lakas, umiwas ka na lang. Ang pangatlo naman mga kapatid, find a wingman. Huwag lumaban ng mag-isa. Remember, the enemy wants you isolate. Ang addiction ay lumalakas sa dilim at sa tago. Pero kapag may nakakaalam na iba, nababawasan ang kapangyarihan nito. Kaya naman, humanap ka ng isang pinagkatiwalaang lalaki. Maaring pastor, isang kuya sa simbahan, o isang matapat na kaibigan. Sabihin mo sa kanya, bro, ito ang struggle ko. Ipagdasal mo ako at i-check mo ako linggo-linggo. Totoo yan. We are not meant to be lone wolves. Kaya naman ka-Monday, ang application na ito ay hindi suggestion lang. Ito ay survival kit nyo. This week, huwag mo lang pakinggan ang programang ito, gawin mo ito. Choose to let go and start running with God. Dahil tandaan mo, a man who kneels before God can stand up to anything. Mga ka-Monday, bago tayo maghiwalay, ito ang huling mensahe para sa iyo na nakikinig ngayon. Maaring habang pinakinggan mo ang mga points natin, may boses sa isip mo na nagsasabi, masyado na akong lubog, ang dami ko nang nasira, masyado na akong madumi para lumapit kay Lord. Bro, pakinggan mo ako. The enemy reminds you of your past to discourage you, but God reminds you of your future to give you hope. Hindi basehan ang laki ng pagkakamali mo para hindi ka abutin ng grasya ng Diyos. Kung kaya niyang patigilin ang bagyo, kaya niyang patigilin ang gulo sa loob ng isip at puso mo. Ang pagkalalaki ay hindi nasusukat sa kung ilang beses kang hindi nadapa, kundi sa kung paano ka bumabangon kasama ang Panginoon pagkatapos mong madapa. Huwag kang maniniwala sa kasinungalingan na ganito na lang ako habang buhay. You are not your addiction. You are a son of the Most High God.
may plano siya sa iyo, sa pamilya mo at sa kinabukasan mo. Hindi ka nag-iisa sa laban na to. May Diyos ka na handang lumaban para sa iyo. At may mga kapatid ka dito sa #Monday na kasama mo sa panalangin. Kaya mo yan. Lalaban tayo. At sa tulong ng Diyos, lalaya ka. At ngayong umaga mga kapatid, so hingin po natin sa Panginoon, sa Kanya ang lakas at ang gabay niya para sa ating buhay. Magsiyuko po tayo at damhin ang presensya ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa oras na ito. Salamat dahil walang aksidente sa inyo. Alam naming may mga kapatid kaming nakikinig ngayon na pagod na pagod na. Pagod sa pagtatago, pagod sa kasalanan, at pagod sa paulit-ulit na cycle ng addiction. Lord, lumalapit kami sa inyo dahil alam naming sa inyo lang matatagpuan ang tunay na laya. Tinatanggap namin na hindi namin kaya ito ng mag-isa. Aminado kaming kailangan namin ang iyong tulong. Sa oras na ito, Panginoon, idinadalangin ko ang aking mga kapatid na nakikinig ngayon. Lord, hawakan niyo po ang kanyang puso. Putulin niyo po ang mga kadena ng bisyo na gumagapos sa kanya. Alisin po ang bigat ng galit at kahihiyan at palitan niyo ito ng iyong kapayapaan at pag-asa. Hukayin niyo po ang mga sugat sa kanyang puso na naging ugat ng kanyang addiction. Heal the emotional pain, fill the spiritual void, and give him the courage to let go of the things that are destroying him. Bigyan niyo po siya ng lakas para bukas. Makagawa siya ng tamang desisyon. Paligiran niyo po siya ng mga taong mag-i-encourage sa kanya at hindi ihila sa kanya pabalik. Ipalaalan niyo po sa kanya araw-araw na hindi siya talunan dahil kasama niya ang Diyos na nagtagumpay sa krus. Maraming salamat Lord dahil simula ngayong araw ang takbo ng kanyang buhay ay hindi na palayo sa iyo kundi kasama na kayo. In Jesus' name we pray. Amen. At muli tayo po ay nagpapasalamat na sa lahat ng ating mga tagapakinig ngayong umaga. At syempre, magpasalamat na rin tayo sa ating mga technicians. Salamat po kina Romel Paulino, Rolando Alfonso. Abangan ang susunod na programang Radyo Singkauman kasama si Otto Mubin. At tuwing alas 9:30 ng umaga, Lunes hanggang Sabado, mapapakinggan ang Family Matters. Muli po ako po si Kuya Jerry. Ang Family Matters ay kasama nyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Maraming salamat, happy Monday, and God bless. Bye-bye! Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the